ganin yung personality namin. And ako nga, sinasabi ko palagi sa mga pamilya ko, parang hindi na baling tayo maape, wag lang tayong mang-ape. Kasi at least, alam mo yon, kung ano man mangyari sa atin, pag namatay tayo, sa langit tayo mapupunta. Alam mo yon. Then all those people who hurt us, sila yung bahala na si Lord sa kanila, 'di ba? So, kaya sabi ko nga, hindi ako takot mamatay kasi alam ko kung saan ako pupunta. Yung takot mamatay, yun yung alam nila kung saan sila pupunta kasi. Correct. Para feeling ko magkakambal tayo pagdating sa ganyang linyahan, no? Oo. Walang one life to live in this world. You only live once. Ang daming papuri talaga na nakarating sa akin and for sure sa iyo. Saan pa yung, tinatanong dito sa akin ng mga karamihan, ng mga palangga natin. Saan ka humuhugot ng tapang? Matapang ka na ba talaga nung bata ka? Kasi ako, bago ka sumagot, ako talagang nakikipagbalyahan ako kapag binuli ako. Ikaw, as a child, growing up, for sure may mga experiences kang mga nagbully sa'yo. Matapang ka na ba talaga nung bata ka? Alam mo, to be honest, ako sa sarili ko, hindi ako matapang pag ako lang. Pag ako yung inaapi, ako yung binubuli, I keep quiet. Parang iniisip ko lang si God na bahala. Pero I have a reputation talaga that even yung mga closest friends ko, even nung sa school ko and everything, kapag yung mahal ko na yung nasasaktan, or may mga tao ako nakikitang naapi talaga, iba talaga rin ako. You're very maharlika, ha? Anyway, oo, ganun talaga. Parang wala akong pipiliin. Parang it's all about like kung ano yung nararapat at saka dapat. Parang isasalang ko talaga yung sarili ko. Bahala na si Batman na kasi, diba sabi nga, bahala na si Batman. Pero at least alam ko, yung gagawin ko tama. Yun ako palagi ever since. Alam yan, kahit naging member kasi ako ng Junior Chamber International, naging past president ako ng isang chapter sa Davao, which is Cadayawan. So parang, they know me there. I stood for what is right. Alam mo yung ganon? Parang, hindi mo ako mabibili, hindi mo ako mauutusan. Sabi nga ng mga kaibigan ko, oh my God, Cathy, talagang ikaw hindi ka makikinig no? Parang, kasi sabi ko, alam mo, I always listen to my heart. Kasi yung puso natin, hindi yan basta-basta napapasukan ng demonyo. Yung brain, pwede pa. Ayun. Sa buhay mo, ano yung hindi mo makakalimutan? Bago ako mag-proceed sa polvoronic discussion natin, I want to know you more. And of course, ang ating mga palangga. Sa buhay mo, Miss Cathy, ano yung pinaka hindi mo makakalimutan na pang-aapi sa'yo ng mga tao? Lalo namang ng mga politiko na nakakasalamuha mo sa ikaw ay nasa Congress or in your life. Well, ito yung katotohanan. Yung sa politics, it's like a movie. It's like a movie. Like everybody is an actor and actresses. Parang, at saka ang nakakalungkot doon is kung ano sila parang right now ang governance, like yung mga karamihan sa ating politician, yung parang kung saan sila may pakinabang doon sila. Alam mo yung ganon? Nakakalungkot kasi parang hindi katulad ng old politics na talagang they have dignity, they have integrity, alam mo yon, may moral. Hindi, so parang for sure a lot of politician will disagree to me. So, if you will disagree sa akin, prove yourself. Go there and speak. 'Di ba? Parang, kasi yun ang nangyayari. Parang isa siyang pelikula na it's an act. It's always like that. Parang yun yung nakikita ko. Kaya hindi ako pwede maging politician. Kasi, parang ikaw. 'Di ba? Parang lahat Anyway, pag ako nandiyan, lahat yan gugurgurin ng bongga mo. Anyway, okay, napag-usapan natin na once ay naging chief of staff ka ng iyong ex-partner ni Tony Boy Fernando. So, ilang years yon sis? Kasi, we're talking about the future of our country, Yes, that's why you're coming out, pumayag ka nagpa-interview dahil kung natatanda ng mga palangga ako, sinabi mo sa interview, you are concerned for the future of your children and for your grand and great-grandchildren. So, during that time, nung nasa Congress ka, how many years ka nagstay? And ano yung nakita mong, talamak o rampant corruption o, pagnanakaw sa kaban ng bayan?
okay. So, okay, di ba? Namatay yung chief of staff ni Tony Boy. So, he requested me to be the one to be Tony Boy's chief of staff, right? So, sabi, ayoko pa nga. Kasi nga ayoko talaga. Alam mo, di ba parang hindi ko talaga ayoko makita whatever. Kasi naririnig ko na at nakikita ko in a way. So, I don't want to go, yung makapasok ng through and through. I've seen it. Like, they get commissions. They offer commission, contractors, and everything. And it's sad. Kasi talagang, yung iba dyan, talagang kumukuha ng malaki. Yung parang, paano na magiging quality yung project. And that's one of the reason ba't ako na-attack. Kasi may mga nahuli ko na, like, one time, when I took over, nakita ko na may projects, tapos, nabid na, okay? So, I'm okay with it. Kaso, na-alarm ako nung when they are following up because they give na raw. Nagbigay na raw sila ng advance. Sabi ko, anong advance? Alam mo yung anong advance? Okay. Hang on. Okay. Sabi mo, may nakita ka, nahuli ka. When you say nahuli, that's under the office of your ex-partner, Tony Boy Florendo. Right? Yes. So, sino yung nahuli mo? And magkanong amount yung pinag-uusapan natin dito? Okay. If we're talking about, kunwari, kung ang budget ni Tony Boy, sabihin na natin mga 2 billion pesos or 1 billion pesos. So, yung may mga tao siya, hindi ko muna papangalanan ngayon. Okay? So, may mga tao siya na when I sit, sila yung kumukuha ng commission. Alam mo yon, sila yung kumuha ng commission. So, nakita ko doon. Kasi nagpa-follow up yung project. Kasi sabi nila na, paano na yan? Kasi napalitan nga ako as a chief of staff. Now I understand bakit ako ang inupo doon. Siguro kasi yung dating chief of staff niya, parang hindi na niya makaya. Alam mo, hindi niya matiis yung ginagawa na trabaho kay Tony Boy. Kasi again and again, I'm telling you, si Tony Boy hindi siya kumukuha ng commission or ng percentage. Okay? So, yun yung nangyari sa akin. So, parang sabi ko, sino yun? So, hindi ko mahanap, di ba? Hindi ko mahanap kung sino. Kasi syempre, takot yung mga taong magsabi, right? So, what I did, pinaribid ko. Kasi ako, wala kaming natatanggap. I just want to clarify everybody, walang natatanggap si Tony Boy that time. Inayos ko. Sabi ko, iparibid natin yan. So, may nagalit sa akin. O, di ba? Yung nagalit na yon, doon ko nahuli na sila yon. Siya yon. Sila yung nagnanakaw. Ito bang mga nagalit na yon, bigyan na natin ng clue yung ating mga manonood. Ito bang mga nagalit na to, kamag-anak niya? Hindi niya directly blood-related. It's like, actually political advisor nila before, matanda na siya. Okay. AS ang kanyang initial. So, doon ko nahuli na AS. For sure, nakikinig ka ngayon. Oo. Okay. Grabe. Sila talaga yung nag-attack sa akin until the end. Yung isa, ganun yon. So just to make it, to be fair, syempre meron kayong pinagsamahan ni Tony Boy for 10 years. So nakikita ko sa'yo, you're not here para i-destroy yung ex-partner mo by just saying your truth na hindi nangungumisyon si Tony Boy. Bakit mo nasasabing hindi siya nangungumisyon o hindi siya corrupt? Kasi, way back before, di ba congressman siya nung una. Tapos ang pumalit si Sap Anton Lagdameo, right? So, yung mga time na yun, kasi may mga incident na nalaman siya na ginagawa ni Sap Anton Lagdameo. So, which is, yun na nga, yung... Katiwalian. Katiwalian. Nagagalit siya. So, nagtampuhan yan silang magtsuhin. And, yung dating chief of staff din ni Tony Boy, na mga iba, alam yan. And, i-emphasize natin sa ating manonood. We're talking about na nagalit si ex-partner mo sa kanyang pamangkin na si Anton Lagdameo, na now is the special assistant to the president. And this is public interest. Go ahead. Yes. So, syempre ako, the time, bago lang kasi kami niyan So, parang, wala naman talaga akong alam behind whatever they do, di ba? So, ngayon, nakita ko, we put up a restaurant in Davao, yung the White House Fusion Cuisine and Wine Lounge, no? So,
Na one time, parang nagtatampo, nabalitaan namin, tatampo. Tapos tinatanong ko sinabi, una, ayaw niyang sabihin sa akin. Kasi alam mo, si Tony Boy, protective yan sa mga kaibigan niya, with everyone. Hindi basta siya nagsasalita. So one time, basta pumunta doon, nag-away sila in a way. Pero tas parang, syempre, you know, when you sit in power, you feel untouchable. If you see how how much money, ikaw nga makikita mo, 500 billion nga, di ba, sa flood control natin. How much money na kayang itapon 1 trillion to be exact for 2 years. Di ba? Exactly. So imagine mo, yung kung ilang percentage yung makukuha ng isang congressman, di ba? Talagang masisilaw ka, especially if you were like, deprived in a way. Sa ano mo. Oh, di ba? So, nung mga time na yun, nalaman ko, kinuwento niya sa akin, ganito, ganyan, na parang, putya, hindi pwedeng ganyan eh. Alam mo, mamura kasi si Tony Boy. Ayoko lang gamitin dito. Okay. So, parang, minumura niya na sinisira niya yung pangalan namin, ganyan. So sabi ko, talaga ba? To the point na ako yung walang kaalam-alam at karelasyon lang niya ako, pag tinatanong pala yung isa, bakit sila nag-away na mag-tsuhin, ako na may kasalanan. Sinisiraan ko daw siya. Ano namang mali ko sa gulo nila, di ba? So ako na yung sinisiraan niya sa mga tao, ako na yung masama, binibrainwash ko yung tsuhin niya or whatever. Diyos ko, ilang taon naman si Tony Boy, naging kami? 65? Tama ba? Mga ganyan. So, parang, alam mo yung, paano mo maibe-brainwash yun na super brat nga yun, brati nga yun, hindi mo mapipigilan kung anong gagawin. So, I was so surprised. Kaya nagtataka ko, bakit yung mga tao parang naiinis sa akin na wala naman akong ginagawa? So, yun, minanipulate na. Parang siniraan na ako ng siniraan, may halong selos na rin. Kasi si Tony Boy is, maalaga siya sa mga pamangkin niya. Alam mo yon. So, dun yun. Ako na yung inattack, ako yung naging collateral damage. Biglang ako na yung masama kasi gusto niyang pagtakpan yung mali niya. Yeah. So, alam mo ba na yung binanggit mo kanina na initial, na AS, ito ba ay sounds like a sin? Oo. Alam mo ba na... Asin. Pwede ding asa. Pwede ding asa. So, di ba? Pwede ding asa, sin. Ganyan. Ito pala siya ay active na sa GSIS, itong taong ito. Do you know? Oo, alam ko. Matagal na. Yeah. Okay. So, imagine mo yung mga nakaupo, ikaw merong, as an eyewitness, beforehand, nakita mo na ito, yung corruption na ginagawa nila. And this person na binanggit mo na ayaw mo pa munang pangalanan, and hopefully, mahupunan natin siya ng bongga-bongga. But I'll do my research later on. I will do more research about this person, but sounds like a sin. Alright? So, balik tayo doon na nagtayo kayo ng restaurant ng iyong partner. And you know what? I admire you. You know, kasi yung mga sinasabi kasi nila, bitter lang yan. Kasi ang tao kasi pag bitter ka or punong-puno ka ng galit, kahit na mabuti yung naging relasyon nyo ng partner mo, gagawa ka ng kwento para sirahin siya. Napakadali sa yung sabihin na, si TBF, ganito yan, kawatan, dadaganda. But you're just telling the truth sa mga tao na eto yung na-witness mo. Eto exactly. Siya. Yun yung pagkakilala. Exactly. That's why you are more credible. Yeah. Opo, kasi, yun yung totoo. Anong pang idadagdag ko? Kasi sabi ko nga, hindi naman 100% perfect yung relationship namin. Pero, wala akong pwedeng sabihin na, alam mo yung sobra-sobra. Kasi, we're talking about, diretso lang tayo kung ano yung facts. Kung ano yung topic natin. Doon lang tayo nagpo-focus. The reason why, sinasabi ko kung ano yung experience ko na talagang gumagamit or whatever, because that's me. I saw it. It's my experience. Diba? Parang nakita ko. So, diba? Parang bakit tayo lalayo sa iba pang topic? Yun lang naman yung topic natin. Yun. Gusto ko lang muna, bago tayo magtuloy-tuloy, gusto ko lang i-shout out yung nakikinig ngayon sa atin nandyan. Ang ating Diyos, ang kaibigan. Kaibigan ng lahat. Kaibigan ng lahat. Diyos ng bayan. Okay, so sabi mo kanina, nagtayo ka ng restaurant, yung White House. Alright? At doon mo nakita, di ba, si Bongbong Marcos.
na sumisinghot ng pulburon. Yan, Okay? sa CR. Sa CR. Okay, sa CR. So, the same statement, Yeah. hindi ka nagtago. Okay, balikan ko yung pangyayari na yun. Kasi, mga kababayan, off-cam, okay? Off-cam, sinabi ni Miss Cathy sa akin na yung pulburon pala na term ay ginagamit na ng mga grupong ito. Pakisabi mo sa taong bayan, ano yung pulburon boys? Ano yung Pulburon Boys Group? Even before pala tayo na nag-vlog, mga kababayan, I talk about Pulburon, si Miss Cathy ay meron na pala talagang grupo na Pulburon Boys. Tell us about it, Miss Cathy. Okay. Kasi, di ba, remember na interview mo ako in everything? So, somebody called me, alam mo, to be talaga, ang daming tumawag sa akin. I know. Ang daming tumawag sa akin, like common friends and everything, ang dami. And talagang, sabi nga nila sa akin, alam mo, hindi ka naman nagsisinungaling. You know, parang public naman yan. Parang wala nga silang pakialam eh. Alam ng lahat ng tao niyan. So parang yung magdidepensa sa kanila, nakikinabang kasi. So parang nakikinabang or natatakot matanggal sa posisyon, sabi nila. Or like, syempre may business with them. Sabi ko, oo naman. Alam mo, sabi niya, pero alam mo, way back talaga, yung pulburo na yan, hindi niyan bago. Tatatawa daw sila sa'yo. Kasi saan mo raw nakuha yung pulburon? Kasi sabi niya, yan daw talaga yung term. You know what? When you try to think about it, ina-align talaga ng Diyos eh. Alam mo yun? Yung mga terminologies, yung mga pangyayari, no? Yes, oo, inalign talaga ng Panginoon. So sabing, di ba, yeah. Go ahead. Kasi di ba sabi nga, kapag Diyos nang naggumalaw, hindi mo na mapipigil eh. Di ba? So, Pulburon Boys, para lang din Voltes 5. Tama ba? Correct. So, diba? Pulburon Boys, nag-upgrade to Voltes 5. 5 lang ba talaga yung very prominent? Silang 5 lang ba talaga ang bida-bidaan sa Pulburon Boys? Hindi. Amen. You know what? Mga kababayan, sabi ko nga, this is public interest. Natahimik ang media, hindi nagsalita ang Malacanang. Nung ako ay naglabas ng video na sumisinghot si Kuting, sila kaagad, like hours lang, nag-react sila kaagad. But you na lumabas as an eyewitness and very credible dahil 10 years kayong mag-partner ni Boy Florendo. Tahimik sila. Maaring nagpaplano pa sila ng evil forces nila o whatsoever. Pero, Cathy, ano nito sa'yo? Ano yung understanding mo why they are silent and the media? Well, I think kasi, ang media, ang na-feel ko, they think I'm doing this for the Dutertes. Or like, I'm siding with the Dutertes. Which is sad. Imagine, I'm not really close with the Dutertes, okay? Wala nga may alam na nung i-intervene mo ako, di ba sinabi ko sa'yo yan? Parang wala, only yung anak kong panganay. Alam mo yon. So yun yung nangyari. So ako sana nakakalungkot kasi hindi sila nagsasalita kasi they know the truth. Alam nila na totoo yung sinasabi ko. Alam mo yon na how can you parang aalisin yung katotohanan na 10 taon ko silang siyang kasama, yung aking partner, which is very, very close to them. Paano nila, at halos 24 hours ko yung kasama. Paglalabas ako, 15 minutes lang susunod na sa akin yan. Maraming witness yan. Alam ng mga taong, yes. And I never give him any opportunity na pagdudahan ako or pagselosan ako. Kasi nga, yun yung gusto mo. Pag mahal mo yung tao, hindi mo bibigyan ng insecurities, right? Kasi ang dami nang bumabanat sa akin. Tanga ko ba? Nagagawa pa ako ng kagagahan. So anyway, ako ang tingin ko ganon. And sana yung mainstream media, sana, magpahayag sila based on ano yung dapat para sa nakakarami sa mamamayang Pilipino. Hindi dahil ang feeling nila, ayaw namin sa Duterte, ayaw namin i-support yan. Kasi si Sara bang giging next president pag ganon. You know what, guys? I don't care who will be the president. I don't care. All I wanted is like, mag-upo tayo ng tamang tao there. Wag yan ganyan. Wag yung mga pulboronic. Wag tayo napapaligiran ng mga
ano yung sabi mo, addictus benedictus, di ba? Parang, so, you know what? Imagine lang, kung isa sa pamilya nyo, ganyan, hindi nyo alam baka isa sa pamilya nyo naggaganyan na, nagpupulburon na. Di ba? So, what will you do? Parang, ito-tolerate nyo ba? Nalulungkot po ako para sa inyo. Kung talagang may paninindigan kayo, at saka you're speaking the truth, sabi nga nila, ang mainstream media is para sa tao, para kung ano lang yung katotohanan. Ito po ako. Andito po ako. Opo, nagtataya ako ng buhay. So parang ano kung mapapala ko dito? Few years from now, they can kill me or whatever, but I believe that God will protect me. Kaya wala akong katakot-takot. So ano pong ginagawa nyo? Yung mga sikat dyan na mainstream media, yung mga newscaster na sikat dyan, ano pong ginagawa nyo? Why? Because Duterte? Wala akong pakialam. Hindi ako close sa kanila. Siguro like yung mga pinupost na picture ko na I'm with Duterte. Of course, hello. Ano ba kayo? Diba malapit ng kaibigan ni Digong yung yung ex ko. Anong gusto nyo? So lahat ba tayo? Lahat na may picture kay Digong? Troll niya na or bayaran niya na or whatever. Lahat naman kayo may picture din. Ano ba? Let's be realistic here. Diba? Alam mo yun? So yun yung binabato sa'yo na bayaran ka ni Duterte. So, syempre, alam mo, pareho lang naman tayo, binabato ng mga ganyan. Yes. Even before, nagsuportado ko si Bangag, bayaran din ako ni Bangag. So, nakita niyo naman. Exactly. At ganun pa man, naapektuhan ka ba dito sa mga bato sa'yo? Never. They actually, ini-inspire nila ako more. Kasi, alam mo, sabi nila, di ba, pag ang puno ng bunga, Hitik ang bunga, pinupukol. So, the more maalindog like you. Para maiba lang. Dapat sabi alindog. Okay. Well, alam mo yon, obvious na obvious eh. Ba't nyo kaya attack? Diba? Sis. Diba, ba't mo kaya attack? Kung talagang... True. Diba? Kung talagang... Wala ka bang nakarating sa iyo na information na eto, may plano sa'yo, may ganyan. Wala ka bang nararamdaman na, pag lumalabas ka, wala ka bang nagsasabi sa iyong instinct, yung gut na parang medyo may something? Wala. And I have that gift eh. And hindi rin nila gagawin sa akin. Kasi protected din talaga ako. Alam mo yon, ang dami. Alam mo yung ang dami. I'm glad to hear that. And anyway, sabi mo nga, nung last interview, kung ano man ang mangyari sa'yo, nakakalat na yung 150 USBs, right? Yes, and yung mga naiintriga ko ano yung laman ng USB, yung part of it, yung experience ko at saka yung mga taong involved, hindi lang yung first family, yung mga taong pwedeng manakit sa akin and kung bakit, yung mga nakakasama nila sa gawaing ganyan, yung mga katiwalian na ginagawa nila na na-base sa aking nakuha, yun, kaya hindi ko po siya nilalabas now. Pero once something will happen to me, trust me. Kaya yung mga trolls and mga basher dyan, kayo po mag-ingat kasi baka biglang sumabog lahat sa pagmumukha nyo. Alam niyo yun? Wow. Sumabog sa lahat ng pagmumukha. That's big, that's big time information pag nagkataon. Anyway, sa interview mo sa Pilipinas Nating Mahal, binanggit mo, natanong ka ni Doc Lorraine Badoy at noon nasagot mo na buong pamilya ng first family ay, alam mo, may personal knowledge ka na sila ay nagpupunta. Tama? Opo. Paano mo nasabi, Miss Cathy? Paano mo nasabi? Kasi noong nakaraan, sabi mo, inabutan ka ni Liza, nalo ka niya ng pulburon, sinabi niya sa'yo, do you want? Opo. Then, doon sa pangalawang interview mo kay Lorraine, at kay attorney, sabi mo, buong pamilya. Paano ka nakakasiguro na buong pamilya? Kasi kaibigan po ng anak ko yung anak nila. Oh my God. So, that's part, my connection po. At saka again and again, public po. Naging kaibigan ng anak ko. And it's sad to say, like, one of my kids, when I left for US, para umiwas po sa pangbubuli nila and everything, and para hindi madama yung pamilya ko, umalis po ako.
Pag alis ko, sinabihan ko pa yung anak ko, anak, huwag kang mag-iingat ka ha, kasi for sure they will hurt you, they will do something to you para masaktan ako. Huwag kang makakagat sa bait. There's a lot of things happen to me. 'Di ba? Parang kaya ako ngayon lumalabas. Hindi ako naghihigante. Natatanong mo lang ako, so these are the truth. Alam mo yon. So, nung nalaman ko, kasi I'm wondering, I was like, when I was in the States, I was asking my daughter to do certain things. Hindi niya nagagawa. Tapos nabarkada siya. Alam mo yon. Then, like me, I'm exposed to those kind of people. You can easily see through. You can feel if there's something wrong. Alam mo 'di ba? So, what I did, pinasundan ko yung anak ko. Naghumingi ako ng tulong sa mga kaibigan ko, mga kaibigan natin dyan, na please, pakiguide yung anak ko. Tapos nalaman ko talaga, nakita ko, sinabihan ko pa nga siya, pag hindi ka tumigil, ipaparade ko kayo. As in, nasa States ako nito. Alam mo, sinabi ko, ipaparade ko yan lahat. Sabi kong ganon. Tumigil ka kung ayaw mo madama yung mga kaibigan mo. So, alam mo yun, kaya yung mga tao nagtataka sila. Bakit? Grabe. Yeah, grabe yung pangyayari, no? So, ito pala, ikaw hindi ka na-influensyahan, hindi ka pumayag nung inalok ka ni Lisa Marcos. Ano yung anak mo, biktima? Tama ba ang pagkakaintindi ko? Opo. Tapos good thing po, parang less than a year lang yan siya. Kasi talagang, kapag nanay ka kasi, parang gagawin mo lahat. Parang, sabi ko nga, parang ano tayo, di ba? Mga lion. Alam mo yun, kapag naano yung anak natin, sinabi ko talaga, pag may nangyari sa mga anak ko, talagang war na to, sabog lahat. Alam mo yung ganyan, galit na galit ako. Kasi, chinek ko lahat kung sino yung nag-o-offer. Alam mo yung ganon. So, gusto kong linawin sa ating mga mamamayan. Right now, like 14,000 live viewers ang nanonood sa atin. Kailangan ma-aware yung tao. So, ibig mong sabihin na yung anak mo ay nasadlak sa ganong pulboronic activity at kasama sa mga pulboronic session na yon ang mga anak ni Bongbong Marcos at ni Liza Marcos. Sino, kung pwede mong pangalanan, or kung pwede lang, sino o 3 bang anak, 2 anak, o 1 anak lang? 2. Pero hindi ko pa pangalanan muna. Wow. Pero pag nag-comment siya, sabihin ko. Pag alam niyo yun. Pero alam na nila yun. Alam mo, Maharlika, public yan. Public yan. Sobrang public yan. Maniwala ka sa akin. Kaya I'm calling all those people na, alam mo yung nabiktima ng kayabangan ng mga whoever, yung lahat ng binabangkit ko, lumabas kayo. Lumabas kayo lahat. Kasi marami naman nabubuli because of their fame, power, and money. Yeah. Yun. Sabi ko nga, I don't know kung na-mention ko nung nag-interview tayo, nung May 9 kasi, mayroon siyang isang anak, isa sa anak niya, na talagang naka-face-to-face ko siya. At alam mo, binidyoan ko siya, sabi ko, mag-greet ka sa aking mga palangga, sa mga followers. During that time, hi na hi siya. Hindi lang ako sure kung ano yung tinira niya. Hi na hi, I can tell sino ang normal at sino ang hindi. So, maaaring isa yun, no? Yung napag-usapan natin behind the scene. Oh my goodness. So, kung ang 2 sa anak, maaring tama yung hinala ko, yung isa doon. Pero yung isa, hindi mo na-witness. Hindi. Hindi na-witness ng anak mo. Hindi. Okay, hindi, yung good. isa. Yung iba. Yun yung isang batang yun na somehow na yan sa isipan ko din. So, yung anak mo kasama sa session based on yung naikwento niya sa'yo, itong 2 anak ng presidente at ng itong Lisa Tanas? Nakakasama niya. Nakakasama niya talaga. Ano yung kwento niya sa'yo? Ano yung kwento niya sa'yo, Miss Kat? Yung kwento niya sa akin is very, very simple. Parang, kasi mami, lakas naman talaga Alam mo yung ganon. Sabi niya nga sa akin, Mommy, thank you for naialis mo ako doon. I'm so sorry for what happened, Kasi talagang nagalit ako. Kasi sabi ko sa kanya, you know that for a fact na ang dami nating dinadaanan, tas ba't ka pumasok sa ganyan? Alam mo yon? And, alam mo, things happen. Sabi ko nga, ang nakakalungkot lang kasi, yung magulang ka na ito-tolerate mo. I guess, if you're doing it kasi talagang okay lang din, nagiging normal, di ba?
Parang ako kasi hindi abnormal yan eh. Sabi ko nga sa'yo, hindi ko magets eh. Bakit ang daming pera, sikat na, kabobohan na magte-take ka ng ganyan. Feeling la social sila kasi nagpopolboronic sila. Katangahan ho yan. Kayo po yung pinaka-cheap for me kasi you're doing that. Kasi dinidegrade niyo yung pagkatao niyo by doing it. Yun. I'm so happy din, no? Kasi yung anak mo na ialis mo sa ganung kadiliman. Okay. Opo. Nasabi ko din naman, 'di ba, sa interview ko, hindi maintindihan ng tao kung saan ako nanggagaling. Kasi kung hindi sila ako, hindi nila naranasan yung naranasan ko. Yun po yun. Grabe mga palangga, mga kababayan, hindi lang ang presidente, ang bangag, ang asawa, at ang mga anak. Kaya nga sabi ko, ano ang ginagawa ng taong bayan? I think sila makakasagot niyan. Miss Cathy, may mga lumalabas na mga luma niyong pictures together with these beautiful celebrities. Okay? Tignan natin yung kanilang mga alindog. Alright? Tinitignan ko yung kanilang alindog. Magaganda talaga. Ikaw dito, ang ano mo dito, ang katabi mo dito, actually, idol ko to nung bata ako dito, ako nakaka-inspire sa kanya mga pananamit talaga. Sinabi ko naman to pa ulit-ulit. Ikaw, sila Greta, tingnan ko pa yung mukha. La Greta, Karen Jimeno. Ito, si Karen Jimeno. I don't know kung natatanda nila yung pangalan nila. Miss Aperin, okay? Shasha Padilla. May nag-send sa akin kahapon ito na magagandang bilag. Kilala mo ba itong mga taong lahat? Itong mga to? Opo, pero parang like si Shasha, hindi ko siya close. I think that photo kasi galing yan sa bahay ni Noel Oñate. Because as I remember, that's the only place na na-meet ko si Shasha. Hindi ko makakalimutan. Bahay ni Noel Oñate. Ito yung nabanggit ko. Na may nagsabi sa akin na si Noel Oñate, tinatanong ko siya na miyembro siya ng Polboronic Gang o Polboronic Boys. Tinatanong ko nga siya. So kung bahay ito ni Noel Oñate, I want to be fair. Okay? So kahit magaganda itong mga babaeng ito, yan bang time na yan nagkaroon ng Polboronic session with these girls? At ito ba itong mga magagandang babaeng ito, masasabi mo ba na sila ay hindi nagpolboron? Opo, hindi. Hindi po. We just love to sing. Okay, good. Kasi usually, pag gumagawa kami ng get-together, may kantahan yan. Mahilig kaming kumanta. Pero hindi yung mga yan, wala ho yan. Hindi ho gumawa ng anything na ganon. Alam niyo po, makikita niyo sa kulay ng balat. Makikita niyo sa action. Makikita niyo sa ipen. Yun po. Makikita niyo lahat. Matitino po yan, matitino. In a way. Siguro hindi sila perfect, pero hindi sila nagpopolvoron. Yeah, okay, that's good. At least malinaw tayo dyan kasi may mga kakilala tayong mga personalidad dyan, ano? Now, balik tayo kay Marcos Jr. So, dahil overwhelming yung nakaraan nating interview, wala ka ba talagang matatanda ang pagkakataon maliban sa hi, hello with Bongbong Marcos nung time na nandoon sa restaurant na sumisingot siya o sa iba pang mga pagkakataon kasi maraming beses na pagkakataon? Wala ka bang natatandaan o ano yung natatandaan mo na somehow nagkaroon kayo ng conversation? Wala po talaga eh. Kasi talaga, parang hi, hello lang talaga siya. Kasi ganun nga siya, yun nga yung sinasabi sa akin ni Tony Boy, hindi siya basta nag-e-engage sa mga tao, lalo na kapag hindi niya kilala or close. Or maybe ako naman, naisip ko rin na siguro nasiraan na ako sa kanya, kaya ayaw niya ako kausapin. Kasi best friend niya si Sap, diba? So, alam niyo po yun. So, baka ganun na rin, nag-iingat siya. Parang, kasi yung bago lang kami ni Tony Boy, ganun din yung ginawa sa akin eh. Yung mag-a-attend ako ng yung get-together, sinabihan agad yung ibang tao doon na, oy, Tony Boy will bring Cathy here. Don't talk to that girl. She's nobody. So, sabi ko, wow, talaga lang. So, di ba, napakamata pobre lang. So, pero kamag-anak din yun eh. One of the relative din ni Sap, yung nagsabi sa grupo na yun. So parang, siguro nga, kaya ganun sila. Kasi nga, siniraan din ako ni Sap. Na, di ba, nag-aaway sila magtsuhin. Ako yung reason. So in a way, hindi ko rin sila masisi. Kasi, di nila alam eh, di ba?
But it's just unfair for my side kasi wala naman akong ginagawa. Alam mo yon? Okay. Sabi mo, hindi kayo talaga nagkaroon ng parang conversation, hi, hello lang. Ano yung mga kinukwento na lang sa'yo ng iyong ex-partner? Well, ang kinikwento sa akin, hindi talaga siya pwedeng, nasasabi niya, mahirap yan, hindi siya pwedeng maging leader. Hindi siya pwedeng maging Sinabi ni Tony Boy Florendo? Opo, sinabi niya. Kasi, yun nga, paano magiging leader kasi hindi nga siya nahihiya nga makipag-usap sa tao, hindi makatagal, naiirita. Alam mo yun, parang, naiirita siya. So, ayaw niya. Parang kapag ini-interview nga, di ba? Parang umiiwas siya. Mabilis lang. Pag in-interview ko siya, actually, lagi nagmamadali yan eh. Nagme-message yung mga alipores na, Miss Marlica, back up na. Ganon, tama na. Parang may inaawat pa ako. Maliban sa may script yun. But anyway, so gaming sa ex-partner mo talaga na si Marcos Jr., ay hindi karapat-dapat maging presidente. Coming not only sa ex-partner mo, but his BFF. Na pwede sa kadahilanan na siya ay maliban sa nairita at dahil sa pagpupulboron. Tama? Opo. Yan. May mga patanong. Okay, go ahead. Sige. Kasi 'di ba, parang how can you be, parang paano ka nga naman magiging leader kung hindi mo kayang humarap sa tao? Alam mo 'yon. Tapos parang if you will let other people lead, parang gagamit ka lang ng ibang tao or like ikaw lang yung nasa front pero iba yung gumagalaw for you. 'Yun nga, ang hirap nun 'di ba? So iba 'yun. Alam mo, talagang na malungkot para sa taong bayan. Kasi you mentioned the Lagdameo and for sure, may iba pang mga Lagdameo no, sa family na nagpupulboron. At tama ba ako? Opo. But hindi na lang muna natin pangangalanan, di ba? Okay, Opo. so, yeah. Parang, magsa-sounds na naman ako, sounds like. Sounds like. Hindi, kasi kini-question kung how deep, di ba? Actually, yung ibang kapatid ni Sap, ninong ng anak ko. Oh, Yun. So talagang close eye relationship talaga kayo? Hindi ko masasabing close kami kasi nga galit sa akin, di ba? Pero nung bata kami. Bata-bata pa. Bata-bata pa. Opo. Bata-bata ka pa rin naman ngayon. Opo. Alright, so ang mga katanungan, Miss Kat, sinasabi ng iba, hindi yan totoo sinasabi niya. Sino ba naman yung mag-aalok dyan? Ba't naman aalokan ni Lisa Marcos yan? Hindi kakakilala pa lang niya. Correct. Anong comment mo sa mga taong gusto kang i-discredit at siraan? Actually, gusto ko nga yun. Gusto ko yung tanong na yun. Sa totoo lang. Hinihintay ko yung tanong na yun. Again and again, ang sagot ko dyan, kasi nga po, it's their own house. And nobody can just enter, especially if they're doing that. So, yung mga tinatanggap lang nila is yung mga taong may tiwala sila. And for another person to bring another person with them, it means na pwede. Pwede silang katiwa-tiwala. And like any other people, sabi ko, I'm not just an ordinary person na bago nilang kasama. I'm a partner of a very, very close friend of yung kaibigan nila. So, di ba, parang sabi ko nga sa inyo, di ba, parang ako, pag nag-invite ako sa bahay ko, tapos meron akong stigma na nag-iingat ako, hindi ako basta mag-i-invite nung kusino lang. Yeah. Tapos we're doing it all together. 'Di ba? Parang hindi ako tanga na pupunta lang doon. At saka hindi lang naman po sa akin lang nangyari 'yan. May mga event po, even sa parties na pumupunta siya, tas ino-offera niya yung mga tao. Alam, may kamag-anak nga siya, in-offera niya, 'di ba? Alam mo yun? Yeah, grabe. So, doon balik tayo sa Voltes 5 o Pulboron Boys. Kasi nabanggit natin yung mga prominent na apelyido, no? Zubel, Daza, Marcos, Lagdameo, sino pa ba yung isa? Anyway, so mga nabanggit yun,
yung mga apelyedong yun, actually lahat yun nasa politika na ngayon. In-appoint ni Marcos Jr., hindi man diretso yung kaklase niya sa pulboronic activity, pero yung mga kapatid, ang mga anak, nakakalungkot. Okay? Alam mo kasi, usapang pang-publiko to eh. At I believe, meron din sa PAGCOR. Sabi mo kanina, hindi ka natatakot dahil yun ang na-witness mo. Opo. For sure, may mga may USB ka nga. Okay? Ay, gusto lang kitang iiwas, no? Kasi alam ko, pwede ka nilang i-intimidate, pwede ka nilang kasuhan, pwede ka sintakin. Kaya mo lang sabihin. Sino-sino sa inupo ni Marcos Jr. sa PAGCOR, sa Office of the President, at sa iba pang mga ahensya, ang na-witness mo ng iyong mga mata at maaring kasama sa USB na pulboronic? Ako yung isa na, kasi siya nakaupo siya, government official siya. Na-witness ko talaga isa si Altenco. Oh my God. Altenco po. Yun, isa siya. Yun. Tapos, sa Malacanang meron din. Pero next story. Alam niyo, sobrang revelasyon ito. At